Pag-harvest ng similya ng baboy para sa artificial insemination, paano ba ginagawa? Ano to? Mga ilang minutes yung ginaganyan, sir? Mga 15 to 30. Mula sa harvesting, processing, at storage. Ipapakita natin yan sa video na to. Tara! Nasa Albay kami ni Jay at may farm kami na pupuntahan. Nakakita tayo ng farm na pupuntahan para i-feature. Nag-artificial insemination din na sir, kaya tingnan natin kung paano gumagana itong negosyo na ito. Na-meet ko si Sir Brian. Kayo, Sir? Oh, yes, sir. Jeremy. Brian po. Brian. Thank you, sir. So, ako si Brian Albert P. Barba. Ang pangalan ng farm ko ay Barb's AI and Figure Farm. So, matatagpuan to dito sa Purok 1, Barangay Tandarora, Ginawatan, Albay. Oh, may radio, may boat, may long sleeves. Nagsimula lang ako nitong AI business last year para matulungan ko din yung mga kapwa grazers ko. Ma-educate ko sa mga lahi, then paunti-unti ma-upgrade nila yung business nila na which is babuyan. So dito sir, nag-start kami dati, ito lang yung kulungan ko. Nag-start ako sa fattening, then siyempre, hindi ko pa alam yung sa genetics masyado. Then sa management, parang nakulangan ako nung performance nung first na venture ko dito. Kaya talagang inaaral ko. Then paunti-unti, na-expand, tapos nag-upgrade din ng mga lahi. Ilang taong ka na sir nagbababoy? Yung sa akin, talagang sa akin na 2021 pa. 2021. Pero yung mga lola ko kasi dati meron na kami mga baboy dito. Backyard. Iniikot lang ako ni Sir sa facilities niya. Sa mga inahin niya na baboy. So dito sa farm, nag-aalaga tayo lahat ng baboy dito. So meron tayong inahin, meron tayong boar, meron tayong piglets for fattening, then nagbibenta din tayo ng mga piglets for breeding. Diyan sila nanganganak. Kailangan elevated para di masyado na lalamigan yung biig. So dito, ito yung Doro ko. Then ito, nabili ko tong F1. Yung Land Race. Tapos, bali, 5 breed ang nandito ko. 5 breed? 5 klaseng breed. Ito Duro. Tapos, ito F1 na to. Halo to ng Land Race tsaka Large White. Then ito Land Race, nabili ko. Then ito naman Large White. Then ito Land Race din. Pero pag nabili sir ng mga talagang magagandang lahi na breeders na magkano na? Kung talagang galing sa genetic company, ang isang buwan mga 250k hanggang 300. Matanda na yan? Mga ano pa lang yun, mga walay pa lang yun. 5 to 6 months. Tapos sa inahin naman, bibili ka ng GP, mga 100k. Dito sir, ito yung board building ko. Dito mga 4 lang dito board. Ang boar ang lalaki, no? Opo, Lalaking baboy. Lalaking baboy yan. Okay. So plan mo talaga sir, breeding, no? Nung nag-start ako, di ba, fattening, medyo matagal kasi ang cash flow sa fattening. Sabi ko, kailangan ko ng at least man lang, yung everyday, may papasok ng pera. Tama. So ito, nag-start ako isang boar lang. Then medyo nahirapan ako dahil lumaki yung demand. Talaga nag-harvest ka ng similya? Ito halos everyday. Ano ko lang, listahan. Ito, pinagawa ko lang to sa peko ko, yung kinakambangan nila. Halos everyday nga, nagkukolekta kami. Magkano sir inaabot yung nabibenta mong similya ng ganan? May naka-promo, pag mga technician ang kumukuha sa akin, naka-promo yun sa kanila. Kasi halos everyday sila kumukuha Halimbawa, racer. Magkano ang range ng ganan? Magkano? Mga 350, ganyan. 350. So, ang binabayaran 350 ay yung parang sure na nabuntis na? Kung bibilin mo lang ng similya. Kung yung may-ari mismo ang AI. Okay. Kung kami,
Yun yung rate namin, 1,200. At Halimbawa, in-AI namin yung inahin. Ngayon, tapos nag-reheat. Nag-reheat. Binabalikan namin yun. Kasama na yun dun sa binayaran nila. Nung nag-start ako, patining lang yung andito. Ngayon, medyo mabagal yung cash flow kasi makakaroon ka lang ng pera after 4 months. So naisip ko, what if nag-venture ako dito sa artificial insemination, at least man lang everyday merong pumapasok na pera. So medyo mabilis ang cash flow dito sa AI business. Ito guys yung solar. So sa negosyo natin na artificial insemination, hindi magtatagal ang buhay ng similya kung parating walang kuryente. magkano sir inabot mo niyan? 170. Ilang kilowatts? 3 kilowatts. Kapag meron ako mga piglets, kailangan parating may ilaw siya. Ngayon, para hindi na ako mamroblema, yan, nag-invest na talaga ako sa... Okay. Itong solar na to, obsessed ako dito eh. At yun, nakapila sa projects natin yan. Kasi pag may brownout sa bahay, namumroblema kasi ako sa pag-i-edit, sa pag-upload, sa pag-send sa editor ko. Kaya ang isa sa nakapila nating project ay solar. So, abangan nyo. Siyempre, materials lang bibili natin, i-DIY natin yan. Kung pumalpak, ganun talaga. Pero, we'll do research and due diligence para dyan. Okay, paano ba ginagawa ang pag-collect ng similya for artificial insemination? Mula collection hanggang pag-process and storage. Dito tayo ngayon, kukolekta tayo sa bore natin. Bago tayo mag-collecta, prepare ko na yung mga kailangan doon. Yung extender, then ito, yung semen cup natin. Tara, mag-collecta na tayo. Si Philip ang pipigain ni Sir ngayon. Yep, may pangalan lahat ng baboy. Di ba? Diretso sa sampahan. Tinitrain daw ang baboy bago masanay na diretso sampa. Hinugasan ang ari ng baboy. At manumanong hinawakan niyaan. Nang tinanong ko kung gaano katagal, Mga ilang minutes yung ginaganyan sir? Mga 15 to 30. 15 to 30! grabe. Ganun pala ang baboy, matagal ang kanyang ejaculation at hinahawakan lang. Para ba silang aso na naglalak ang ari sa loob ng babae? Ngayon ko rin lang nalaman yan. Sa isang linggo, kadalasan 2 beses. Nagko-kolekta. Meron akong 7,000. So sa isang buwan, may, 28. May beaker na panahod at may semen filter. Basta ang tagal na hawak ng Sir yan. Pwede rin mag-gloves. Pero sanay na si Sir kaya wala problema yan. Si Paul, nakikichismis pa. Napakalaking baboy pero chismoso. So yung sa amin kasi, uso pa yung mismong bulugan yung pupunta sa bababahan. Na nagkokos ng risk ng mga hawaan ng sakit, lalo na ang ESF sa panahon ngayon. Sir, dapat karami. Ina-harvest mo kada harvest sa isang baboy. Pag junior bore, or mga 100 to 150, ganyan, 200. Pero pag ganitong senior bore na, mga 300 to 400 ml. Papuno na ang beaker Ganun karami pala ang semen ng baboy. Okay, na matapos, tignan nyo naman karami ang laman. Then, ibabalik lang ang bore sa kanyang kulungan. Okay, yan ang sa collection. Dako tayo sa processing. Merong water bath na pinaglagyan ng distilled water na nasa beaker. Nakaparehas dapat ng temperature ng similya para mag-thrive ito. Nakahalo na rin dyan ang extender. Anong klaseng tubig yan, sir? Ano yan? Ito, yung Distilled. Distilled water. Kailangan ang temperature ng dalawa. Hindi nagkakalayo. So, pagka-collect at bago i-release, kailangan tingnan sa microscope, tama? Opo. Alright. Kasi paano kung hindi buhay yung bibilin sa'yo? Bago i-process, sinisilip sa microscope para makita kung okay ba ang similya. Minix na ang extender at ang similya. 1:5 ang ratio nito. Dahan-dahan ang pagbuhos. Bawal kasing mabigla daw at napuputol ang buntot nito. Kasi pag binigla to, parang napuputol yung yung buntot ng sperm cell. Pagkahalo, sinilip na ulit sa microscope. Okay naman daw ito. Ang daming gumagalaw And then, itatransfer na sa semen bottles. 1,200 ml ang nagawa, kaya mga 12 bottles ang kailangan. 100 ml kasi kada isa.
Yung 12 bottles na yan, talagang mauubos mo yan. Medyo matumal kapag piglet season, yung bagong panganak pa lang. Ibig sabihin may natatapon ka rin talagang ganyan kasi... Meron talaga sir. Okay. Di talaga naiiwasan. And then, itatransfer na sa semen bottles. Talagang nakita nila yung diferensya nung meron silang nakukuhang mas hybrid na lahi compared sa nakasanayan. So yun yung mga nakukuha kong feedback na mas maganda yung produce nila nung na-try nila yung service. Tinulungan ko si Sir magsara ng mga bote. Ay dahan-dahan, mahirap na. At yun pala, pinipisil ng konti ang bote para hindi maalog daw masyadong similya. So pinipisa pala siya para mawala yung hangin sa loob at Para pag mag-transport siya, di masyadong maalog. okay. Sensitive daw kasi ito sa impact. Para sa storage naman, pinakita ni Sir ang mga nakastore niya na semen. Talagang dapat ginaalog-alog ng dahan-dahan. Dahan-dahan. Kasi tumitining ito. Kailangan maganda yung kalidad, yung similya, tapos palaging available. Then, yun nga, yung connection mo sa mga customers mo. Yung the way na mag-market ka, yung makipag-usap, yung aalagaan mo ang lahat ng bumibili sa'yo. Lalagyan nila sir ng label. Para alam kung saan galing na bore ito at ang expiration date. 5 days lang kasi recommended na shelf life nito kahit na properly stored. Nilalagay ito sa chiller at ang temperature dapat ay 17 degrees Celsius. So yun, that pretty much it yung pag-collect ng similya ng baboy. So yan mga ka-off duty, kung gusto nyong itry itong negosyo ng AI business, so kailangan yung passion ninyo, andyan na talaga sa inyo, yung pasensya, determination, na kahit humihina yung benta, tuloy ka pa din. Huwag mong isipin na yung sumuko ka, isipin mo yung kung paano ka ulit bibenta. Very interesting farm indeed. Itatry nyo ba ito mga off-duty or bumili ng similya kay Sir? Kung yes, ito ang address at contact nila. Yun lang, peace.